well something ordained and commanded by Him for us to follow. Ano ang good thing? Something that is acceptable to us and other people, eliminating the point of view from God. Ibig sabihin, yung good thing, maganda lang sa pananaw mo, maganda lang sa iyo, maganda lang sa ibang tao, pero ang perspective at ang say ni Lord, wala. Ang right thing, maganda sa iyo at pwedeng hindi rin siya maganda sa iyo, pero sa mata ng Diyos, ito yung bagay na tama. Minsan kasi tayo bilang mga Kristiyano o tayo bilang mga anak ng Lord, gusto natin, okay na yan. It's a good thing. Amen ba? Ang higay, tuturuan ka niya, hindi sapat na good thing lang. Kailangan right thing. Sabi mo nga, right things. Anong ibig sabihin na it's a good thing? It's a good thing na makatapos ka. Amen? Ano yung right thing? Sige nga. It's a good thing makatapos ka. Ano yung right thing? Sige, ano yung right thing? Good thing makatapos ka eh. Ano yung right thing? Marami kasi pwedeng writing. Pero para sa akin, it's a writing makatapos ka with honors. Di ba? Pastor, paano kunyari, wala akong honors? It's a writing makatapos ka na walang record. Ayan, di ba? Walang bad record. Di ba? It's a good thing magkaroon ka ng work. Ano yung writing? Na walang late. It's a good thing mag-church ka. Ano yung writing? Na hindi ka late. At so on and so forth pa. Hindi, example lang. Okay, example lang. So, isipin mo sa katabi mo, pwede ba tanongin yung katabi mo? Ano yung writing? So, ano yung good thing? Yan, okay. Ang Haggai, tuturuan tayo. Ano ang writing at ano ang good thing. Okay? Ganito ang ginawa niya kay Esther. Pero may biblical verse tayo dyan. Okay? Sabi dito, ito, alam na natin ito. Basahin natin 1 Corinthians chapter 10, verse 23. Ito, ibang version to. Easy English Bible. Okay? Hindi to easy version, easy to read version Bible. Iba to. Sabi dito, some of you may say, we are free to do anything that we want to do, but not everything is good for you to do. You may say, we are free to do anything, but not everything helps you to be strong as a believer. Hindi lahat ng ginagawa mo makakatulong sa'yo. Hindi lahat ng good thing makakatulong sa'yo. Amen ba? Yes. Barkada, it's a good thing mag-inuman. Good thing. Tanong, writing ba yun? Kinabukasan, may hangover ka, sakit ang ulo mo, hindi ka na nakapasok. Wala na. Di ba? O, yun. So, dahil ganun tayo eh. Always choose the right thing. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo? Always choose the right thing. Always choose the right. Lakasan natin. Always choose the right thing. Always choose the right. Amen ba? Amen? So, paano matutunan ng right thing? Kailangan mo ng Haggai. May natutunan mo ba? Nasa utak ko lang. Tingnan mo yung katabi mo, nasa likuran mo. O nasa harap mo. Sabi mo, hanap ka Haggai mo. Hanap ka Haggai, mag-pray ka ng Haggai mo. Ayan, okay. We need a Haggai. Okay. Anong trabaho ni Haggai? Yan. The beauty treatment. Ang trabaho ni Haggai ay beauty treatment. Sabi dito, sa verse 12, basahin natin yung verse 12. Each young women's turn came to go to King Ahasuerus. Okay. After she had completed 12 months. Gaano katagal? 12 months of preparation. 12 buwan, ipiprepare ka according to the regulations for the women. For thus we were the days of their preparation apportioned 6 months with oil of myrrh and 6 months with perfume preparation for beautifying the women. 6 na buwan para sa oil of myrrh, mamaya didiscuss natin, at 6 na buwan din para sa perfume. Ang bango mo nun. Pwede bang amuyin yung katabi mo? Kaya mo bang amuyin yan? Anong amoy yan? Mabango ba? Di ba? Okay. Di ba? Okay ba? Di ba? Diba? Ano ang pakiramdam nyo kung kayo ay may nakatabing hindi ka mga kanais-nais ang amoy? Kanina na, nirereklamo. Paano mo
paano mo sasabihin sa kanya na meron siyang something na smelly na without offending that person? Kaya mo? Kaya mo? Di ba? Kaya mo? Okay. Di ba minsan, paano mo ipa-express sa kanya? Minsan, ayaw mambastos, pero sa totoo lang, hindi maganda yung amoy niya. Talagang tatakpan mo na yung amoy, yung ilong mo, amoy mo. O kaya minsan, hindi ka na lang hihinga, aalis ka, mag-excuse me ka, di ba? Sisi mo, alis ako, ganyan. Okay. May tanong naman, tarik-tarin natin. Paano naman, na-experience na ba may dumaan sa harapan mo na napakabango? Yes. Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Papaligo, di ba? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Di ba? Yan, okay. Tapos may mga pabango na mapango, may pabango na hindi mapango. Alam mo, gets niya? May gano'n, di ba? May pabango na pag naluan ng pawis, ang baho. May pabango naman na napakamahal na kahit, alam mo, kahit pawisan ka, ibang klase. Kaya, take note, imagine, guys, yung mga babae dito, yung mga lalakihan mo na, imagine mga kababaihan dito, at 12 months, pinaliguan ng pabango. 12 months. Imagine yung mga kababaihan dito, 12 months, paligo, magbabad lang kayo ng pabango. Ano ba pinakamabangong ano ngayon? Pang-soaking ng sabon. Pero alam mo yun? Yung pag, eto nilagay mo sa katawan mo, mabango talaga yung hindi ko alam yung sa babae, hindi ko alam. Okay? Okay. Ako kasi may gamit ako sa Ibes. Okay? Yun, okay? May gamit ako yung mabango yun. Okay? Alam mo yun, ganun ka nagbabad ka. So imagine that. Imagine that, kunyari, mga kalalakihan dito, yung mga kababaihan dito, next Sunday, pumunta dito, napakabango nila. Baka wala na yung tingin, baka yung focus nyo wala na sa preacher, baka nandun na lang, di ba, hinahanap, sino yung mabangong yun? Sino yung mabangong yun, di ba? Imagine nyo dito, pag may nagpabango dito, hanapin ang ilong nyo eh. Tapos kung mayroon namang hindi mabango, hanapin nyo rin kung sino yun. Pag may umutot, hanapin nyo kung sino yun, di ba? Bakit ganon? Kasi, smell can either attract or repel. Smell can either attract or repel. That's the reason bakit kailangan sila pabanguhan, kasi they need to attract the king. Kailangan sa lahat ng babaeng nakapila doon kay King Ahasuerus, ang babaeng yun, gusto niya siya yung mapili bilang next na reyna. So paggalingan niya, kailangan mas mabango ako kaysa kay ganito. Kailangan mas mabango ako ganyan. Di ba? So, ibang klase yung treatment na yun. At take note, hindi, gusto ko lang sabihin na in the Bible, ito nakalagay, pero hindi lang beauty treatment yon. Tinuturuan sila ni Haggai paano makiharap sa hari, paano kausapin ang hari, ano ang tamang diet, hindi pwedeng overweight ka, hindi pwedeng may bilbil ka, alam mo yung ganun, ano dapat regular exercise regimen, so on and so forth. That's the history. Pag meron kang Haggai, you need to be prepared at dapat willing ka sa process. Sabi mo nga process. Lakasan natin, process. Bakit? Kasi hindi madali ang preparasyon. Pag ikaw ay sumali sa beauty contest, hindi madali ang preparasyon. Tama pala. Hindi madali mag-diet. Tama po ba mali? Diba? Hindi madali. Yun, hindi madali. Diba? Promise, tapos sa palasyo ka, magda-diet ka, okay ka lang. Okay, next. It takes them 12 months of preparation to meet the king. Just imagine how sweet-smelling they are. They're bathing on perfume, eating the right foods, learning the right character and attitude, learning to act like a queen. Hindi pa sila queen, pero you need to act like a queen. And cosmetics will produce the utmost beauty to each woman. The word used at American Standard Version instead of beauty treatment is purification. Ang ibig sabihin ng purification, may mga bagay na kailangan tanggalin sa'yo para maging puro ka. Hindi pwedeng may pimple ka. Hindi pwedeng may body odor ka. Hindi pwedeng mabaho ang hininga mo. Hindi pwedeng may buhok ka sa ilong, alam mo yun? yung nakaharap ka sa king pero nasa buto sa ilong, alam mo yun? May hindi mo pwede. Impurities. Pastor, anong parallel niyan sa buhay natin? Ano ba next slide niyan?
At MJ, excuse me. Ano next slide? Okay. The beauty treatment that the Holy Spirit wanted to do in our lives is our peace is not only physical but from the inside out, not the other way around. The true beauty treatment polishing our character, personality, purifying our hearts. Ano parallel nito sa atin? Gusto ng Diyos na gamitin yung mga hegay natin para ayusin ang buhay natin. Character development. Sabi mo nga, character development. Character development. Purification. Mahirap ang purification. Bakit? From the word purified. Imaginein mo, minsan ang gold, paano pinupurify ang gold? Padaanin sa apoy. So imaginein mo, ikaw yung apoy. Ikaw yung gold. Di ba? Dadaan ka dun sa apoy. And every time that the Lord is purifying you, may mga bagay sa buhay mo na tatanggalin ng Diyos. May mga bagay na i-expose si Lord, may mga bagay na ipapakita ang Diyos, may bagay na sabihin sa iyo, nak, hindi okay yan, nak, malito, nak, ito. Bakit? Kasi para makuha mo yung para sa iyo, may mga bagay na kailangan matanggal. Para makuha natin, yung mga bagay na hinanda ng Diyos para sa iyo, may mga bagay na kailangan purify muna. Amen ba? For example, bago ka ma-promote sa work mo, ang tanong, intact na ba yung integrity mo? Baka mamaya supply pa yung integrity mo. So pinapapurify ni Lord. Amen? Baka mamaya tatamad-tamad ka pa. So sabi ni God, mali ang katamaran na yan. Purify yan. Nagigets ba? So kung yung tatanungin ko kayo, sa mga nakakarinig dito, ano kaya yung bagay na pinupurify ni Lord sa iyo? Tinatanggal. Nililinis. Na alam mo, pag dala-dala mo to, pag binigay ng Diyos yung pangako niya sa iyo, masasayang kasi may dala-dala kang ganito. For example, kung humarap ang mga babae sa hari na hindi sila purified, palagay nyo makukuha silang reyna? Hindi. Baka nga hindi sila pakulan ng hari eh. Andyan yung babae, dito yung hari na amoy kagad ng hari na hindi maganda yung amoy niya. Hindi na binigyan ng chance. Ano yun? Hindi kita kailangan. Out. Di ba? Out. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi na binigyan ng chance. And minsan, hindi mo nakukuha yung answered prayers. Why? Because may bagay sa iyo na nagpa-block. May bagay sa iyo na umaharang. Yun yung bagay siguro na gustong tanggalin ng Diyos sa buhay natin. Amen ba? So, sabihin mo sa katabi mo, pa-purify ka. Lakasan natin, pa-purify tayo. Amen, di ba? Sino gusto maging maganda? Sino gusto maging gwapo? Lahat naman. O di ba? Hindi ganun kadali yun. Kailangan mag-purify tayo. Amen? O, parallel. Sino gusto ng plano ng Diyos? Ako, amen. Maraming mag-amen sa atin. Pero hindi ganun kadali. Amen? Pwede mo tapikin yung katabi mo. Parang seryoso ka. Di ba? Di ba? Okay. Purified tayo. Next. Okay. Therefore, since we have these promises, ito, basahin natin mga Bible verses ito. Therefore, since we have these promises, dear friends, let us purify ourselves from everything that contaminates body and spirit, perfecting holiness out reverence for God. 2 Corinthians 7:1. Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Psalm 51 verse 10. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. 1 John 1:9. So yung sinasabi ko po sa inyo, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo na purification, hindi lang siya sa book ni Esther, kundi ito ay reality. Amen? Bakit po? Wala. Akala ko wala. Okay. Ito po ay reality. Okay? Ibig sabihin, even the Bible is inviting us to purify ourselves. Amen ba? Amen. Ito ang ayaw ng mga Kristiyano. We want blessings. We want breakthrough. We want answered prayers. We want fellowship. We want have joy. Yes, ngayon, pa-purify ka. Ayoko. Able po, tubig. Okay. So, Pastor, bakit kailangan ma-purify? Para pag binigay ng Diyos yung para sa iyo, na hinanda niya para sa iyo, hindi mo masayang. Amen? Amen po? Amen. And also, the more that we purified ourselves, the more that we can face the King. Imagine mo, magpipray ka, may dala-dala kang kasalanan. Madali ba mag-pray? Hindi, di ba? Kaharap ka sa Diyos.
may dala-dala kang pagkakapalit. Ang hirap, di ba? So, kasama sa purification, repentance. Kasama sa purification, paghingi ng tawad. Kasama sa purification, pagbabalik sa Kanya. Amen? Pwede ba natin palapakan ng ating Panginoon? Next. Ito na. Ayan, yan lang ang tanging may picture ko. Yung picture ko, mga pictures natin sa slide. Bathing with the oil of myrrh. Saan nyo unang narinig? Ang oil ng myrrh. Saan nyo narinig to? Saan? Sa gifts. Saan gifts? Ano ba yung gifts na? Gold, frankincense, and myrrh. Okay? So yung gold, alam natin yon. Okay? So, frankincense and myrrh. So, ang myrrh, ito yung puno niya. Okay? Sabi dito, a myrrh is an exotic biblical spice was used in purification and beautification rites in the formula for the holy anointing. Yan din na ginagamit sa anointing oil para din sa mga nililibing. The story of myrrh begins with the name which means tears falling and bitter. Ganito kasi, yan, bitter to the taste but sweet to the smell. Pag tinikman mo yung myrrh, napakapait. Pero pag krinash mo, napakabango. So, hindi siya kinakain. Pero ito'y kinakrush para makuha mo yung halimuyak niya. Ano pang halaman ang alam nyo na kinakrush para makuha mo yung halimuyak niya? Ha? Para makuha. Olive. Okay, ano ba? O, di ba? So, may mga bagay na para makuha mo yung kanilang essence, kailangan mo i-crush. Grapes, para makagawa ka ng wine, kailangan mo i-crush. Ang perfumes, kailangan mo i-crush. Ang olive, para makuha mo yung olive oil, kailangan mo i-crush. May mga bagay na kailangan durugin para makuha mo yung pinaka-essence. Amen ba? May bagay, kailangan durugin muna sa buhay natin para lumabas yung pinaka-essence mo. Minsan, hindi mo madidiscover ang lakas mo until such time na natulog ka. So, I wanna encourage yung mga kapatid natin dito, kasi ko lang ako na may pinagdaanan ngayon. And maaaring dumaan kayo sa mabigat na problema na wala ng bahay and so on and so forth. But I wanna encourage you, what you thought that will crush you and will destroy you, actually it will be the one to give you the strength. Huwag ka nang papatayin. Amen? Kung may dadaanan kayo, at kala mo ito yung nagka-crush sa'yo, no. That thing na magka-crush sa'yo, yung pala yung magpo-produce pa ng good smell, good aroma sa'yo. Amen? Sige, next slide. Yan ang itsura ng myrrh, yung dahon yung malapitan. Okay? Yan ang mga story. Dito ang mga Bible verses saan natin makukuha at makikita yung mga Bible verses kung saan na-mention yung myrrh. Okay? Basahin nyo na lang sa bahay. Sa Genesis 43:11, ito story ni Joseph. It speaks about forgiveness. Sa Matthew chapter 2 verse 11, Jesus' birth, ito yung sinasabi nyo kanina, ito ay to celebrate His life. Bakit? Si Jesus kasi nag-create siya ng magandang halimuyak ng buhay niya, pero para mangyari yun, He was crushed. Song of Songs 5:13, the bride of Christ. Message, Jesus' love for His bride. John 19:39, Jesus' burial, ito yung pagkamatay ni Jesus, nilibing siya. Message, new and eternal life in Jesus. And finally, Psalm 45 verse 8, royal wedding. Ito ay simbolo ng one true love. Ibig sabihin, ang myrrh ay isa sa importanteng halaman sa Bible. Hindi lang siya basta. Pero gusto ko lang sabihin, para ma-produce ang halimuyak, anong kailangan gawin? Durugin. Sino gusto mong padurog? Yan, tignan ka tabi mo. Padurog ka naman. Yan, okay? Dito pinaliguan si Esther. Next. Yan. Ito yung tinatawag na oil. Ito yung tinatawag na resin ng myrrh. Ayan, yung picture na yan. Yan yung mga nakapaligid sa kanya. Yan yung myrrh na pinatigas. Tapos kanilang tinurog at nakuha yung essence. Ayan, yan yung oil. Okay, myrrh is a spiritual sense, speaks of dying to self to become a sweet-smelling savor to the Lord. John 12:24, unless a kernel of seed wet falls to the ground and dies, it remains only a single seed. But if it dies, it produces many seeds. Anong ibig sabihin nun? Pag ikaw ay krinash, at pag ikaw ay dinurog, at nagpadulog ka sa Panginoon,
meron at merong magandang bagay ang lalabas. Amen? Hindi madaling magpadurog. Kasi may dudurugin sa'yo si God. Ang tanong, willing ka ba magpadurog? This is something that the Christians and many people don't like. Pastor, bakit may durugan? Di ba? Pwede bang hallelujah na lang? Pwede bang praise the Lord na lang? Pwede bang ganun na lang? Bakit kailangan may durugan? Bakit kailangan ng John 12:24? Simple lang. Nung tinatanong ko sa Diyos, bakit kailangan? Kasi, si Jesus nga nadurog. Tayo pa kayong follower. Minsan kasi may mga bagay na kailangan durugin muna sa buhay natin para lumabas yung Christ-likeness sa atin. Amen? Minsan kailangan mo muna madurog para matuto ka magpatawad. Minsan kailangan mo muna madurog para matuto kang matutunan mo paano yung salitang letting go. Minsan kailangan mo muna madurog para malaman mo na meron kang pwedeng sandalan pag nalutulog ka na. So pwede ko sabihin sa katabi ko, matulog tayo. Di ba? Si Esther. Akala niyo ba, wait lang po, akala niyo ba madali po? Siguro sabihin natin, Pastor, si Esther, give me 10 minutes. Let's give me 10 minutes. Pastor, si Esther, ang ganda ng buhay niya. Meron siyang hegay. Nag-beauty treatment lang sila. Pinaliguan lang sila ng mirror sa mga perfume. Wrong. If you're going to study ang ginawa nila, imagine mo, ikaw yung virgin sa pamilya niyo. At kukunin ka nang wala sa wala sa kagustuhan, sarili mong bino. Lalayo ka sa pamilya mo, wala kang contact sa pamilya mo. Di ba? Nagkataon lang na kanyang uncle, si Mordecai, in-exercise dun sa palasyo. Nagkataon lang na pinosisyon ng Diyos, si Mordecai, mapag-aaralan natin yun sa susunod, uncle niya, kaya may contact si Esther. Pero hindi lahat ganon ang sitwasyon. So sa panahon ni Esther, malayo sa pamilya, nire-ready ka, hindi mo alam kung yung hari na papakasalan mo o kasamahan mo ay totoong hari, banal na hari o hindi. Pero gusto mo lang sabihin, etong si King Xerxes, si King Ahasuerus sa history, labas ng Bible, ito ay hindi mabait na hari. Okay? That's history. So, ito ay isang terror na hari. So, ibig sabihin, mismo si Esther, may pinagdaanan siyang purification. Mismo si Esther, may pinagdaanan siyang crushing. Mismo si Esther, may pinagdaanan siyang oil of myrrh sa buhay niya. So may tanong ako sa inyo, church. Ano ang dinudurog ni Lord sa iyo ngayon? Ano yung dinidil niya sa iyo? Tingin ka lang, tiwala ka lang sa Diyos, at sasabihin ko sa iyo, hindi, ano tawag dito? Hindi ka magkakawali ng iyong pagkakatiwalaan. Amen po? Pwede ba natin palampakan ng Panginoon? So we're going to end with this. Okay, hindi ko inaasahan na papunta dito yung preaching. Okay, meron akong ibang but I believe it's a leading of the Holy Spirit na rin sa atin. And let's go with the last part. Can I call si Helen? May natutunan tayo? Okay. May ganitong klase ng durugan. Ito yung wala to sa Bible. Okay? In my personal life, I learned this. May plano kasi ako. Pero may plano si Holy Spirit. So si Holy Spirit kay Holy Spirit tayo. Okay? Hindi natin kakantahin yung lasa. Yung lasang magkakantay natin. Okay. Hindi ko plano to Iba plano ko. In my personal life, for the past 22 years of serving the Lord, since I came to know Jesus, came to give my life to Jesus for the past 22 years, marami na akong dinaanan na durugan. And I will tell you, siguro, hindi siya
may kanya-kanya kasi tayong kwento eh. Yung katabi mo may kwento yan, paano dinudulog, paano inaayos. And I just discovered that there's 3 process ng pagdudulog ng Lord. I discovered it sa past 22 years. So, tingnan mo na lang kung ano ka dito. So, una, yung iba dito nalig na, una, para kang binasag ka lang. You are broken. Breaking. Imagine mo yung bote. May bote ka, tapos binitawan yung bote na yon, basag. Basag yung bote. That's breaking. And sometimes dumadaan tayo sa mga breaking moments. Sa mga moments na you are down, you are crying, and you are probably asking God, why? Di ba? Dating ka sa mga moments na you are, alam mo the word, broken hearted. Sino dito nasa breaking moments, di ba? Ano mga breaking moments? Iniwan ka, umasa ka, may nawala sa'yo, nasaktan ka, that's breaking. And that's normal. Sabi mo sa katabi mo, normal yan. Okay lang yan. Normal yan. Normal yan. But there are moments then, level 1 yun eh. May level 2. Level 2, ito yung papasok yung mirror. Crash. Parang may bote na basag, hindi ka natukontento na nabasag, pinapakapaka mo pa. Pinapakapaka mo to the point na durug-durug na. Alam mo yun, dinurog ka. Sino nakaramdam dito na dinurog ka? At ito, yung dinurog, ito yung mga moments na akala mo hindi mo na kaya. Ito yung mga panahon na you are so crushed that you just wanna quit. You are so crushed that you just wanna question everything. Diba? At dumating tayo sa moment na you are so crushed na parang, Lord, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. And minsan, hindi pa nakontento, level 2, meron pa level 3. What is level 3? Ito talaga, level 3. Level 3 is powderizing. What is powderizing? Akin na lang galing yun. Powderizing, ito yung point na yung bote, kung may bawa kang babasaging bote, nahulog, nabasag, tapos inapakapakan, hindi ka nakontento sa apak-apak, kumuha ng martilyo, tapos yung malilit na butil, talagang pinukpok pa, to the point na wala nang natira, powder na. What is powderizing? Ito yung moment kung saan you start to question if what you are doing is still right. Sa bigat ng problema. And when that happens to my life, I start to question, Lord, are you really calling me nung nagsimula itong simbahan na to? That's a powderizing moment sa akin. Because my family, my loved ones, my mom, si ante, questioning, may pastor bang ganyan? Kilala ko pastor, yung pastor na kilala ko, may work. When we started this church, wala tayong building, wala tayong bubong, wala lahat. Meron lang tayong members, ilan. In that moment, I was asking God, Lord, talaga ba tinatawag mo magpastor? Talaga ba tinatawag mo ako mag-start ng church? 1 month, 2 months, 3 months, so on and so forth. Pero bago yun, bago pa dumating tong simbahan na to, bago pa magkaroon ng church, nung time na sinubukan ko mag-full-time, I started to go full-time. Doon yung moment kung saan I'm asking God, Lord, talaga ba tinatawag mo ako mag-full-time? Wala akong pagkain, kailangan akong maglakad para lang mag-Bible study. I'm asking God if it makes sense for me na ituloy yung ginagawa ko. And sometimes ganun din, kaya naiintindihan ko nung nag-start yung NU, nag-start yung Bible study doon, nag-start yung Bible study natin, naiintindihan ko yung PCU, Lord, does it make sense? Isa, dalawa, wala nang umakatin. Does it make sense? Ang ating magba-Bible study sa kanto, sa gutter. Alam mo, minsan may mga ginagawa tayo para sa Diyos, pero sometimes yung ginagawa natin para walang pinupuntahan. Lahat na nag-serve, alam nyo, naiintindihan nyo kung kailangan sinasabi ko sa inyo. Diba? Na you're asking God, does it make sense? Lalo na, pag yung mga tao na tinamnan mo, biglang mawawala sa tabi mo. At bilang isang pastor, yun ang pinakamasakit sa akin. Lord, tutuloy ko pa ba? Sabi dito, Haggai like Esther, and she won his favor. He lost no time in beginning her beauty treatment of massage and special diet. He gave her the best place in the harem
and assigned 7 young women, specially chosen from the royal palace, to serve him. Nakakuha siya ng amor kay Hegay. Nakakuha siya ng amor kay Hegay. At si Hegay, sabi parang kay Hegay, sa lahat ng babaeng hinahawakan ko, ang gusto ko maging queen ay etong babaeng ito, si Esther. Siya ang gusto ko maging queen. So gagawin ko yung lahat para sa kanya. Gagawin ko yung best para sa kanya. Ibibigay ko, ireredy ko siya para sa kanya. Para pag nakaharap niya yung hari, sure ako na siya yung makukuhang queen. Because I am placing yung trust ko that he will be the one to be the best. Anong kinalaman na sinasabi ko kanina? Can I call the worship team? Can I ask everyone to stand? Okay lang na nakupo kayo. Okay lang ba kayo? Okay lang. Di naman yan. Okay. Can I ask to close the lights? Before we continue. Anong kinalaman yan sa powderizing moments? At anong powderizing ang kinalaman yan sa sinasabi ko? Sometimes nakakalimutan natin to, church, and everyone na kasama ko na from the very start, sometimes nakakalimutan natin yung mga bagay kung saan tayo galing. Don't we ever forget where the Lord brought us out. Don't ever forget who we are in the past. But of course, we're looking in the future. One day, mapupuno to. One day, hindi na tayo dito kasi hindi na tayo kakasya. But for now, let me say this. Sometimes dumarating yung powderizing moments kasi gusto ng Diyos na ikaw yung maging best. Gusto ng Lord na i-mold tayo to the person that He wants us to become. At lagi mo tatandaan to, you who can hear my voice, yung powderized lang na mga bagay ang pwedeng i-mold. Minsan doon lang mawawala yung mga bagay at doon mo lang marirealize kung ano yung plano ng Diyos. Kung hindi ko dinaanan si Kuya Rani, kung hindi namin dinaanan yung first year ng church na ito, kung hindi namin ko dinaanan yung mga sitwasyon dati, Bible study, hindi magiging matatag at hindi magiging matapang at malakas ang loob ko. At gusto ko rin sabihin sa inyo, kapatid, you can hear my voice. Kung hindi na ikaw tumadaan dyan kasi gusto ng Diyos na maging matatag ka and for you to become the best. Pwede ba natin awitin? Kaya call si Ella Sara. At kung sakaling nandito ka sa breaking, crashing, or powderizing moments, kung maaaring nandito ka ngayon at dinadaanan mo to, there's one property. I'm inviting you to sing this song before the Lord. Pipiliin ko ang magpuri sa iyo, magtiwala sa iyong kaparaanan, maghihintay sa iyo, aking Panginoon. Kailan ba hindi ako magpabayaan? Sige, minsan po po. Declare natin. Pipiliin
aking Panginoon. Kailan may hindi ako pababayaan. Higit sa sitwasyon na suliranin, ang iyong dakila Minsan pa. ngalan. Isa pa. Ulitin natin. Higit sa sitwasyon. Higit sa sitwasyon na suliranin, ang iyong dakila Kaya sa gitna ng bagyo. sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang nakibay na sandigan sa lahat. Kaya maglaho man ang langit at lupa. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Once more, let's declare sa gitna ng bagyo. Declare natin to para sa Panginoon. Gawin mo panalangin to. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Tingnan natin, maglaho man para sa Panginoon. Maglaho man ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sabi ng salita ng Diyos, Esther was chosen to be the best. Plano ko sana is, and there's a reason for that. There's a reason for that if we're going to hear the second part of this story. It's just the starting lang. Nagsisimula pa lang. And ang kasunod nito, yung pagkaharap nila ng hari. Yan yung kasunod niyan. What happened during that face off? What happened during that moment? And when they face, and nung niharap ni Esther, spoiler na to, yung hari, it directed her destiny. It directed her destiny. And guess what? Bakit Women's Month? Sabi ko kanina. Kasi in the Bible, merong celebration kung saan ginamit ni Lord si Esther. At ito ang tinatawag na Purim. May isang araw to, the Feast of Purim. Kung saan ito ay remembrance, kung saan ang lahi ng mga Hudyo, ang Jewish, ang mga Israel ay niligtas. At sinong ginamit? Si Esther. So ibig sabihin, hindi ka lang pinupurify ng Lord out of nowhere. Hindi ka lang pinubeauty treatment, hindi ka lang pinuposisyon kasi wala lang. Hindi, nilalagay ka niya doon. Inaalaw niya mangyari yon sapagkat pinuposisyon ka niya sa isang araw, gagamitin ka ng Lord para sa bagay na to. Isang araw, may paggagamitan sa iyo ang Diyos. Isang araw, magugulat ka na lang. Kaya pala Lord, ito palang dinaanan ko. Kaya pala dumaan ako dito. Kaya pala naranasan ko to. Kaya pala. At maaaring hindi mo ito naiintindihan ngayon. Pero isa lang gusto ko siguraduhin sa iyo. Merong tutulong sa atin.
magpapadala sa ng hegay mo. Magpapadala siya. Lalo-lalo ang kanyang pasensya. Ito natin preach. Manggagaling ang tulong ko, ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Saan manggagaling? Saan manggagaling ang tulong ko? Gawin mo panalangin ko. Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at di mapapahiya, Nag-aantay ang hari ng mga hari. sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Tignan natin saan manggagaling. Saan manggagaling ang tulong ko? Ang tulong ko'y nagmumula sa iyo. Hindi mabibigo at Hindi kami papahiya, Panginoon. mapapahiya, Sa ulit pagkakataon, sapagkat pwede mo bang itaas ang kamay mo? ikaw ang Diyos Gawin mo panalangin mo. na tapat. Kung ano man ang dinadaanan mo ngayon, merong magandang hinahanda ang Diyos sa iyo. May magandang hinahanda ang Panginoon Jesus. Lord, salamat po, Panginoon. Salamat sa hinahanda mo that you're chosen to live in the life of Christ. Thank you, God. Thank you, Lord. Mabibigo at di mapapahiya, sapagkat ikaw ang Diyos na tapat. Sa gitna ng pag-aawitan ka namin. Sa gitna ng bagyo, aawitan kita. Sa lungkot at sa saya, pupurihin kita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Tignan mo maglahuman, Panginoon, para sa iyo. Maglahuman ang langit at lupa, nananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Sabi natin, maglahuman ang langit at ang lupa. Maglahuman ang langit at lupa, mananatili ang iyong mga salita. Ikaw, O Diyos, ang matibay na Isang beses pa. sandigan sa lahat. Sabi natin, maglahuman. Sabi ng salita ng Diyos, hindi babalik sa kanyang ganyan salita na hindi na-accomplish. Hindi na-accomplish yung purpose. May pangako ang Diyos. At ang pangako na to, pagpatuloy ka naglalakad sa gusto niya, sa right thing, makikita mo ang fulfillment ng pangako ng Panginoon. O Diyos, ang matibay na sandigan sa lahat. Salamat, Ate Ella. Can I ask everyone for the last time, let's lift our hands to the Lord. With every eyes closed. Lord, Ikaw ang nakakaalam ng mga pinagdadaanan ng iyong mga anak. At sa oras na to, Ikaw ang kanilang maging lakas. Ikaw ang mag-remind sa kanila ng iyong kabutihan. Ikaw ang mag-remind sa kanila ng iyong grasya, ng iyong habag, ng iyong pagpapala, ng iyong pagmamahal. Panginoon, sa bawat isa dito, hindi ko alam kung nasa
breaking, crushing, or powderizing moments. Hindi namin alam kung anong klaseng purification or process na sila. Hindi namin alam, Panginoon, kung gaano kababaw o gaano kabigat ang dinadaanan nila. Isa lang ang alam namin, ano man ang itong dinadaanan ng bawat isa. We're praying right at this very moment, God, na Ikaw, O Diyos, ang siya magpapakita sa bawat isa na Ikaw ang aming matibay na sandigan, na hindi mo kami iiwan, Lord. At meron kaming hegay. At ang pinaka-best na hegay namin, walang iba kundi ang Holy Spirit. Na ang Banal na Espiritu Santo ang siya nagtuturo sa amin. So Lord, ine-entrust ko po sa inyo ang iyong mga anak, ang aking mga kapatid. Hawakan mo ang bawat isa dito. Pagalingin mo ang bawat pusong sugatan. Pagandahin mo ang mga buhay ng bawat isa. At isang araw, haharap kami sa iyo. Nakahanda. Nakahanda. Salamat po, Panginoon, tanggalin mo lahat ng impurities. Lahat ng bagay na hindi kaaya-aya. Ito po ang dalangin namin sa iyong pangalan ni Jesus. Amen. At palampakan natin ang Panginoon. If you have somebody with you, pwede mong yakapin niya, lalaki sa lalaki, babae sa babae. Salamat po. Amen. Sa ilang worship team, can I ask everyone to open the lights as we have our offering? Okay? Kakabulang ako ng offering moment natin. Sige po, upo muna po tayo. We're going to pray for our offering. Sige, open the lights po, open the lights. Mabilis lang, magabol lang kasi mag-overtime tayo. Sorry. Okay? So tulad na sabi ko, dalawa na po ang ating offering dito. Isa po ang, iwalay po ang ating tithes and offering. Okay na po, kahit okay na to, hindi mo na alam.